Umuwi ka at sabihin sa iyong mga kasambahay, magandang araw po ng Lunes, kapanalig. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan nina San Blas at San Oscar, mga obispo. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ngayon. Dumating si Jesus at ang kanyang mga alagad sa lupain ng mga taga-Herasa sa kabilang ibayo. At pag-alis niya sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking inaalihan ng demonyo na galing sa mga libingan. Sa mga puntod siya nakatira at di siya maigapos kahit na ng mga kadena. Madalas nga siyang ikinakadena at ipinoposas ang mga paa, ngunit nilalagot niya ang mga kadena at sinisira ang mga posas sa paa kaya walang makasupil sa kanya. Nasa kaburulan siya araw-gabi. Sa mga libingan, nagsisisigaw siya at sinasaktan ang sarili sa mga bato. Pagkakita nito kay Jesus sa malayo, patakbo itong lumapit at nagpatira pa sa harap niya at sumigaw. Ano ang kailangan mo sa akin? Jesus na anak ng Diyos! Inihiling ko sa ngalan ng Diyos na huwag mo kong pahirapan! Hukbo nga ako! Marami kasi kami! At hiningi niya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupain yun. Maraming baboy na nanginginain doon sa burol, kaya hiniling sa kanya ng mga demonyo. Ipadala mo kami sa mga baboy at papasok kami sa mga iyon! At pinahintulutan sila ni Jesus. Kaya pagkalayas ng mga demonyo ay pumasok ang mga ito sa mga baboy at nahulog sa bangin ang mga baboy papuntang dagat at nalunod lahat. Tumakas naman ang mga nagbabantay sa mga baboy at ipinamalita nila ang lahat sa bayan at sa mga bukid. Naglabasan ng mga tao upang alamin ang nangyari. Kaya pinuntahan ng mga ito si Jesus at nakita nila ang dating inaalihan ng demonyo na nakaupo at nakadamit. Matino na siya na sinapian ng hukbo. Kaya natakot sila. Ibinalita naman sa kanila ng nakakita kung ano ang nangyari sa inalihan ng demonyo at pati sa mga baboy. Kaya't hiniling nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Pagsakay ni Jesus sa bangka, nakiusap sa kanyang ang inalihan ng demonyo na isama siya. Ngunit hindi siya pinayagan ni Jesus, kundi sinabi niya, Umuwi ka sa iyong mga kamag-anak at ipamalita sa kanila ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at ang pagkahabag niya sa iyo. Kaya umalis ang tao at sinimulang ipahayag sa buong lupain ng Decapolis ang lahat ng ginawa sa kanya ni Jesus at namangha ang lahat. Napakayaman sa mga aral ang Ebanghelyo sa araw na ito. Una, hindi lahat na nakakakilala sa Panginoon ay mabubuting tao. Kailangang maging mapanuri. Tulad ng masasamang espiritu sa Ebanghelyo ngayon, malayo pa ang Panginoon ay nakilala na nila siya. Ngunit makampon sila ng kadiliman at kailanman ay hindi nanampalataya sa Panginoon. Mag-ingat sa mga tulad nila. Huwag magpalinlang. Ikalawa, mag-ingat sa hinihiling natin sa Panginoon at maging handa sa pagtanggap ng grasya ng Diyos. Huwag pamarisan ang mga masasamang espiritu na hiniling na papasukin sila ng Panginoon sa kawan ng mga baboy na nanginginain sa di kalayuan. Pinagbigyan sila ng Panginoon. Di nila naisip na mabubulabog ang mga baboy sa kanila. Nagtakbuhang parang nababaliw ang mga baboy hanggang sa ang lahat ay mahulog sa bangin at nalunod sa dagat. Ikatlo, lahat tayo ay may misyon na ipamalita ang kabutihan at pagmamahal sa atin ng Panginoon. Hindi na natin kailangan mamundok o tumawid sa karagatan upang ipamahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Tulad ng lalaking pinagaling ng Panginoon, umuwi tayo sa ating mga tahanan at doon, ibahagi ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po Lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito.
Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli, si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, gisingin nawang muli ng biyaya ng hubileo ang pagnanasa namin sa kayamanang makalangit. Tulungan mo kaming ipalaganap ang kagalakan at kapayapaan ni Kristong aming manunubos sa buong mundo. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.